Maaga po dapat po ang gising kasi po para hindi ba po mainit. Kaya po dapat maaga mga 6 or 5 po. Sa pagkagapas po, yung dulo po nung yung pagkagapas baga po. Yung dulo ng palay, Apo. yung dahon niya mismo. Apo. Yun yung matalas na nakakahiwa. Ako mismo ay naranasan ko kung ano yung hirap na dinadanas nila, kaya nga ako humanga ng sobra sa magkakapatid na ito. Pagod na po sila trabaho. Yung kasi po ang layo po kasi nung pinag-aanuhan nila eh. May pera pa kami dito. Siguro orderan na rin natin sa hardware. Kahit na nahinto man ang tulong sa kanila noon, ay gagawin pa rin natin sa ngayon ang lahat ng makakain natin para sa magkapatid na ito. Magandang hapon sa lahat ng manonood natin. Ngayong araw ay nagpapasalamat muna ako. Napanood ko yung video ni Sir Paul. Bago nga po pala kami dito makarating, ay ito muna ang nangyari. Tumba ko. Di kinaya nung sakay. Grabe talaga ito, no? Ito sana inuunang ayusin. Hirap. Di marunong yata yan sa atang. Kawawa mga tao dito. Yung bababa na yan, oh. Ay, durog ka dyan pag nagkamali ka konti lang. Si tatay na isang magsasaka inadaanan namin dito na naaksidente. Sobrang sarap sa pakiramdam na isang pugong biyahero yun nag-thank you, at sa totoo lang kami po yung dapat na magpasalamat sa kanya kasi talagang yung wish nila nila Joy tsaka po ni Herlin, at saka talagang wish granted po talaga dahil po sa busilak na puso ni Sir Paul ay hindi niya, kumbaga talagang hindi niya natiis na alam niyang hinahanap siya ng dalawa ay talagang pinunta. Kaya kami po ang dapat magpasalamat sa iyo, pugong biyahero, kasi yun nga, napakabuti nyo. Ngayong araw po ay gusto ko rin magpasalamat siyempre sa lahat ng manonood natin na talagang sinubaybayan na si La Joy at si Herlin. At yan nyo po, habang wala sila Sir Paul ay gagawin namin ang makakain namin para sa kanila, para mabigyan natin yung munting pag-asa na hinihingi ni Herlin, ay baka sakaling magawa natin ng paraan pa. Okay, nandito kami ngayon Kalabuboy. Ayun, medyo malayo lang tayo. Kita nyo yung, kita ba dyan yung bahay? Hindi kita. Ayun, medyo patapos na yung pabahay. Full cement po ito, lahat sementado. Tapos ayun nga, nakita nyo kahapon nagbaba kami ng mga tiles dito kasi tiles ito yung loob nila, pati yung CR itatiles din yan, papatiles din yan ni Commander, no? After dito pupunta naman tayo kala Cyril at si Shailene. Sila yung bibisitahin natin kasi kahapon sabi ko nga kala Herlin ay hindi muna ako makapunta ngayong araw sa kanila kasi nga bibisitahin naman natin yung iba nating tinutulungan at okay lang naman doon sa kanila, pero bukas bibisita ulit tayo doon. Okay, inaantay lang namin si Commander, siya muna yung inuna namin samahan dito. At kanina may na-aksidente pa doon sa taas na magsasaka dito. Tinulungan ni Rans na may idala yung mga palay doon sa taas. Tinulungan namin may ibangon yung motorsiklo. Wawa naman. So tara, tayin-tayin lang natin si Commander at pupunta na din tayo doon. Sana lang nandoon sila. Anong araw ba ngayon, Rans? Ay, Sabado. Nandun pala sila ngayon, ano? Walang pasok. Wala nga palang pasok. Ano nga pala? Ang nasa isip ko ngayon is Friday. Sabi ko alas 4 pa yung labas nila, nila Cyril. Oo nga pala, Saturday. Okay lang. After naman ni Commander ay diretso na tayo. Medyo opposite kasi yung location. Talagang medyo magkalayo talaga. Pero okay lang yan. Mahaba naman po ang araw ngayon. Matagal ang liwanag ngayon. Bali itong pabahay na ito ni Mrs. ni Commander po ay pang sa team naming tatlo. Sasama namin tatlo, ito ay pang 5 na pang 5 kasi 3 na po yung napabahayan natin. Yung sa akin 3, si Ate Baby Jane, yung nasa medyo papunta ng Daet, at si Abdullah, anak ng Arabo. Tapos po sila Tatay Budoy, sila Mark. Ayan, 3 na pa lang yung napabahayan natin kasi karamihan naman na puro renovation lang yung naipagawa ko sa kanila kasi ayun lang naman yung kinayanan ng mga naging budget natin. At least kahit paano na-renovate yung mga bahay, di ba? Mas naging maayos. Kumbaga yung kinakatakutan nila na baka pasukin. Nagiging safe. Mas safe na ngayon. Kagaya kay Nanay Estelita, kay Tatay Jonathan, naparepair natin yon. Tapos yung nasalanta ng bagyo. Nasalanta ng bagyo. Tapos sila Christian na buong pamilya nila, mga kamag-anak, walang ginagamit na CR, napagawa natin sila ng CR na sementado din, no?
Na CR. malaking CR, pangkalahatan na kasi yon. Buong pamilya nila yon, lahat ng angkan nila yon, silang gagamit doon. Tapos yun, yung iba repair lang talaga kay Tatay Carlito. At yung iba, yun, babali ito kay Commander, pangalawa ito. Yung sino ba yun? Yung bata. Kala Rose. Batang tutulog sa palapa dati ng niyog. Pangalawa itong kala Buboy. Akin light material lang talaga. Itong kay Commander medyo talagang magaganda ang pagkakaano din. Kagaya nito, full cement itong kala pero okay lang kasi tayo naman kung ano lang yung makakayanan natin sa tulong ng mga tumutulong ng mga napapagsama-sama at yun ang nakakayanan. Pero salamat tayo sa Diyos kasi binibigyan din nila ng blessing yung mga kababayan natin na nagsishare din sa atin. Siyempre yung suporta nyo. Okay? Anong oras na ba? May cellphone ka ba dala? Tinan mo daw kung anong oras na. Ayun, 2:56 PM na. Okay. Abot pa naman siguro mahaba naman ang ngayon. Medyo malayo lang at iikot ka. May kalayuan lang talaga kasi opposite talaga yung location, pero okay lang yan. At natapos na nga si Commander na magpasahod sa kanyang mga karpintero at nakakatuwa naman dahil binigyan pa nila kami ng saging at hindi lang yan, meron din sila sa amin binigay yung paborito ko na kakao ito at napakasarap nito. Kaya ngayon pupunta na rin tayo at magbabiyahe, patungo naman tayo ngayong Sayril upang makamusta natin sila. Dito na tayo ngayon Sayril. Dito si Shailin nagwawalis. Sipag talaga ni Shailin. Wala yatang ibang tao. Hindi pa pala naikabit yung nila. Yung hard flex na binili natin nung nakaraan. Kasi nga po kita nyo naman bukas na bukas yung kanilang dingding dito. Wala silang dingding. May simento nga pero butas naman dun. Hindi pa naikabit ni Papa mo yung hard flex? Bakit asan na si Papa mo ngayon? Nagkukupra po. Nagkukupra na ngayon? Sa Cyril, asan ngayon? Nagagawa po nung video po yata. Sino kasama mo lang dito? Si ate po. Si ate, si mama mo? Wala po kasama po ni Papa. Saka si Gisar po. Nagkukupra silang tatlo? Saan yun? Sila site po. Saan yung cell site? Dali po ko yung tawag po. Pero umuwi sila dito pag gabi. Kagabi lang po. Pero ngayon hindi sila uwi. Malayo po kasi. Grabe, pati yung maliit nila na kapatid na si Jixer. Ilang taon na nga si Jixer? 11 po. 11 years old talagang na po, pagtulong na sa magulang yung ginagawa. Tingnan nyo, kasama ngayon nila mama at papa niya sa pagkukupra. Siya lang kasi yung anak na lalaki. Siya lang yung anak na lalaki, di ba? Si Jixer lang. Opo. Ikaw yung naiwan dito tsaka sila ate mo. Opo. Paano dito mamayang gabi? Wala pala kayong kasama. Wala po. Okay lang naman kayo dito? Okay. So, kailan daw yung plano ni Papa mo na magawa ito? Para sana kahit paano pag iniwan-iwan niya kayo. Safe Baka naman po kayo dito. pagkatapos nun. Sa Lunes daw po yung baka daw po pala Linggo ng hapon. Linggo ng hapon matatapos yung kinukupra. Di bukas yun. Linggo, okay. Sana may kabit na yung hardiplex nyo, no? Para alam namin kung ano pa yung pwede naming mai-provide dito sa inyo, no? Okay. Ngayon nga sana akala ko, baka sakali ako sabi ko baka naikabit na ni Papa mo, baka since wala kayong pintuan, baka gusto ko sana magpunta kami ng hardware at makita ko kung ano yung kulang. Bibilin ko ngayon sa hardware para makompleto naman yung nyo. No? Yung kahit wala, sige, pupunta kami ng hardware. Saturday ngayon, di ba? Bukas naman siguro yung hardware. Para nang sa ganun kapag ginawa ni Papa mo, di kasama na itong pintuan, ano? Pero parang wala yata silang kahoy na gagamitin dito kasi ang kahoy ang ginagamit dito, no? Siguro orderan na rin natin sa hardware, ano? Pwede rin. Order na rin natin ng kahoy na para dito. Ilan. Ha? Kung ilan. Yun nga lang, di natin alam kung ilan. Pero kaya naman natin itong i-estimate. 4 na ganyan lang naman yan, no? Siguro mga 3 kasi na dito. Kasi 2, tapos yung isa hatiin, 3 piraso. Hindi, yung ganito pa pala, oh. Pamakuan pa pala, ano? Di bali mga 6. Ibang size ito, ano? Siguro ito ay mga 3x4. Pamakuan. Pwede. O 2x3. 2x3? Pamakuan nito, 2x3, ano? 2x3. Mga 2x3 siguro ito. Tapos ito, yung ganito. Ay, 2x2. 2x2, 2x3. Okay. Nagmerinda na ba kayo, Shailin? Ha? Nagmerinda na kayo?
Hindi ba? Wala naman po. Walang may merindahin? Wala po. Bili ka, merinda tayo. Merinda kami nila, Shailene. Di pa din kami nagmimerinda. Oh. Pwede mo yata mangutang muna tayo dyan. Oh, bili-bili tayo ng merinda. Saan ba may bilihan? Anong pwede nating merindahin nila ate mo? Ewan ko po sa inyo. Ha? O kahit anong, basta kung ano, soft drinks o ano, bili ka, dali. Bili ka na lang kahit biscuit, okay na sa amin. Pero kayo, kung ano yung gusto nyong kainin, bili ka, no? Antay natin si Shiloh. Oo naman, hindi pa pala nagmimerienda. Kaya nagdating tayo dito. Pero alas 4 na din. Umalis kami doon ng 3 PM. Halos 1 oras din yung biyahe namin. Papunta dito sa kanila, galing doon sa pabahay ni Commander, kala Buboy. At sa awa ng Diyos, malapit na matapos yung Manila Buboy, ano? Siguro mga nasa ano na yun, 80% na. Kunting-kunti na lang matapos na yun. Tingnan natin. Tiles na lang yata. Ha? Tiles na lang. Tiles na lang. Tapos yung finishing ano? Oo, yun sinasabi ko. May mga ano siya pala, may pamakuan na ano? May pamakuan, good lumber pati ito, matibay. Bagong kabit lang yata. Oo, bagong gawa lang. Unahin yung mga pinagpakuan, bago pa. Wala, yan ang punta natin ay. Ibig sabihin, inuutay-utay na ng papa nila ito gawain. Ano? Tapos, ito, matakpan na ito ng Hardiflex. Maganda na ito, kahit pa paano. Kasi may mga cement half body na po ito ay. Mas maganda pa ito kung mapifinishing itong labas at loob. Ano? Mas maganda. Pero finishing. Pero ang maganda, unahin muna itong tabing para sa safety ng mga bata kasi babae, lalo na ngayon, wala sila papa niya, umuwi, ngayon yata ang gabi, hindi yata makakauwi. Gusto natin din sila sa atin nila. Ay, magandang hapon natin. Gusto ang baby mo? Tulog? Ay, nagising pa lang. Ay, malaki pala itong loob, ano? Ang bahay ninyo. Sino natulog dito sa party nito? Sila mama po. Sila mama mo. Tapos dito, Kami po. Kami po tatlo nila siya yun. ako yung 3 babae. Si Jixer. Dito rin po. Tapos si Cyril po sila. Dito kayo lang dalawa ni Shailene. Tapos Si baby. Okay. Kailan huli umuwi ang asawa mo? nung ano pa po, nung mahal na araw po. Mahal na araw. Okay naman yung pag-support niya sa inyo? Ayos naman po. Mabuti. Responsible din yung asawa mo, no? Maganda pala itong ano ninyo. May anong tawag doon yung nilalagay dito? Oo. Ano ba yung gusto nyo pwedeng ilagay dito para hindi siya pure na semento? Pwede pala ito, Shailene, lagyan ng ano? Ng kahit floor mat siguro dito. Ano itong ba't may ilalim? Underground. May underground pala dito, oh. Ano? Dito yata ay ginawa nung panahon ng hapon. May taguan sa ilalim. May nakatira yata doon. Ha? May nakatira daw May yata. nakatira yata dyan. May nakatira ba doon sa ilalim? Saan dumadaan? Dito rin? Ito, minsan po din po sa kabila. Dapat hindi na dito pwede magdaan kasi kaya lang baka Hindi yun yata yung may-ari. Yun sa yung may-ari. may-ari nitong bahay niyo. Pwede para siyang dumaan dito. pwede siyang dumaan dito. Yung may-ari ang magbabawagan. Hindi na pwede dito nadaan doon po. Siyempre, ang may-ari, may respeto din yan since may nakatira dito. No? Okay. Ito bang mga dingding na ito gawa lang ito ni papa mo? Parang ito yata yung mga kahoy na may mga nakikita kasi akong kahoy sa dating yung bahay. Siya na po yan. Ito na yun. Nung paglipat po namin, wala po yan, yung kabila po yan, wala po yan, wala po yung bubong. Walang bubong itong kabila Wala nito, po yan, no? kaya nga po pag naulan, basta, Kapag naampias na buti hindi naman kayo namabasa dito. Yung umuulan. po, kaya po, tulo-tuluan po, may nakasahod lang po dyan ng mga, mga langgana. May nakasahod lang. Yun po, sa may po na yun. Grabe ano? Tapos ito po, pinalagyan po ito ni Papang trapal. Tapos nasira naman na po yung trapal. Nasira din. Kaya nga po, inano po yan ni Papa. Matagal na po sana Papa ay sa hospital naman po si Katie. Itong anak mo. Ayos lang at least para sa baby nyo naman kasi yun. Kaya nga, Talagang ang lolo at lola mas uunahin nila yung kapakanan din ng apo nila. kaya nga po. Kasi tayo may edad naman kaya na natin yung mga ganyan. Shady. Okay. Kaya po ay inano po,
pinilit po ni Papang maayos yan at pag naulang na po yung baha-baha dito. Talaga ano. Dito ba itong mga yero na ito? Sa ngayon may tumutulo pa. Hindi kasi natin malaman kasi puro init ano. Dito po, dito po ang natutas. Meron rin po dito kaya po nilagyan na rin po ng ganyan ng karton kasi iyon po sa tutas. Sa init baga po, mainit po. Oo. Ano kaya sa tingin mo ito itong bubong na ito luma na talaga o ano? Luma na po yan. Matagal na po yan. Matagal na talaga. Kaya ganyan na tumutulo na. Saka tingin ko yan ay ano lang Ano po, din. saka daw po ay putol na daw po dun yung kahoy. Kailangan na daw pong palitan, sabi daw po nito. Grabe. Mabuti na lang din may tatay sila na marunong sa mga gawain. Kasi siya yung nagpapanday nitong bahay nila. Kumbaga, nakikita ko marunong yung papa niya kasi nakita ko itong mga kahoy na pagkakakabit. Ano talagang maayos yung pagkakaputol, yung pagkakapako. Ibig sabihin, makita mo naman natin kung marunong ang isang tao na karpintero o hindi. Marunong yung papa nila. Okay, sana sa awan ng Diyos mautay-utay natin silang matulungan dito. Kagaya niyan, unahin mo na itong dingding, malagyan ng hard deflex na ito. Itong hard deflex na ito, may lagay na dito. At pintuan, ngayon pupunta tayong hardware. Bilan natin sila ng pangpintuan dito. Tapos, di ko alam kung anong plano nila dito sa bintana. Ano bang pwedeng gawin dito? Kasi dapat may tabing din yan dyan. Kasi baliwala din kung may tabing dito. Tapos open din dun. Kaya dapat ito tanongin natin papa nila kung anong pwedeng gawin. Baka pwedeng lagyan ng dugtungan ng ang tawag dito? Hollow blocks? Dugtungan ng hollow blocks. Tapos o kaya ayusin yung ng hollow blocks dito para malagyan ng hardiplex, tapos malagyan ng bintana, Okay. Malagyan natin ito ng bintana, Cheryl? Nandito na pala Cheryl. Ano galing? Nagawa po kami ng project. Project? Opo. Doon po sa Florante at Laura, mag-film po kami. Magagawa kayo ng video? Opo. Merinda tayo, Nang libre si ate mo ng merinda. Buksan ko na. Marami pala tayo, bibili ka pa? Ilan ba tayo? Gusto nyo kayo na lang magmerinda? Kayo po. Ha? Di okay lang naman kami, nakataste naman kami. Sanay kami. Yan po kami nagda-diet. Bumili pa kayo doon. Ano bang gusto nyo merindahin? Anong gusto nyo bilhin? Sabado mo, walang masyadong luto. Wala masyadong nagluluto pala. Anong gusto nyo kainin? Ha? Maluto tayo spaghetti? Ha? Ano? Maluto tayo? Hindi na. Hindi mo alam. Sige. Pabili na lang si Anong bibili mo pa sa Shailene? Uuwi ba ngayong araw sila mama nyo? Hindi po, bukas po ng hapon. Mauwi. Bukas pa ng hapon? Opo. Hindi pa sigurado. Yan mo. Pasok po siya. Kung gusto nyo bumili ng merinda pa, di bumili kayo. Merinda tayo? Franz? Sige. Bumili tayo ng baso. Kaya mahiya. Kami lang naman na nandito. Bigyan sa atin mo. Parang. Kaya mahiya. Kaya naman namin ito Rans, sa'yo. Kalimutan ko si Rans. Ayos lang. Yan. Biscuit kayo. Ate, biscuit ko. May Yakult pa pala ako. Hindi, magmimerinda tayo lahat. Ano nga pala ngayon? Saturday. Wala kayong mga nagluluto ng ganitong araw, Wala nga pala nagluluto. Kasi nagluluto lang yata dito pag may school. May pasok. Tayo para mapresko. Baling hindi pilaw pa. Dito sa lugar nila Cyril kahit paano dito kumbaga
May freedom din kasi medyo ano na ito, medyo sulok-sulok na din. Kaya medyo ano din, medyo hindi ganoon kaingay. Kumpara sa ibang lugar namin na pupuntahan na sobrang dami din ng populated sila masyado. Masaya din, kaso nga lang yun, kung gusto mo ng freedom at gusto mo magpahinga, medyo hindi ka makakapag-ano masyado. Kamusta naman kayong dalawa? Yung nakaraan, yung pagbisita namin. Okay naman po. Okay naman kayo? Opo. Kayo bang dalawa, simula nung nagpasukan, nagkakaroon kayo ng absent? Hindi naman. Hindi po. Ako po hindi po. Hindi. Si Shailene. Ano po, paghapon po, kasi minsan po nag-aalaga po ako ng anak ni ate. Kasi si ate mo pumapasok. Opo, minsan po, may pinupunta po si ate. Ay, ganun. Kailangan may mag-sacrifice pala, ano? Pero si Cyril hindi talaga na-absent. Hindi po ako na-absent. Ayoko po. Bakit ano bang iniingatan mo, Cyril? Bakit di ka na-absent? Ano po, malilate po ako sa lesson. Kung po may bagong topic, tapos po ay hindi po ako nag-absent po ako, malilate po ako. Parang hindi ko po maaan. Tapos, nasa honor ka ba ngayon? Opo. Release po ng card namin ay sa Lunes po. Pang ilan ka sa honor? Hindi ko po alam, hindi pa po sinasabi. Pero nasa honor ka daw. Baka po, siya po. Si Shailene. Ha? Okay lang yan, Shailene. Mahalaga makapagtapos kayo ng pag-aaral ninyo, no? Yun yung importante kasi sabi ko nga ang buhay naman kasi may dalawang klase ng pagiging matalino. Merong matalino sa diskarte sa buhay, meron namang matalino sa pagkakabisa sa pag-aaral. Ano? Dalawang klase naman yun. Kaya malay mo, pag graduate mo, sa diskarte ka naman pala matalino. Diba? Si Cyril naman, malay naman natin dalawa. Matalino sa pagkakabisa sa school, matalino din sa diskarte sa buhay kasi paras naman silang magaling sa trabaho. Kasi nakita naman namin yun. Cyril, Shailene, pwede nyo ba kaming kwentuhan kung ano yung experience ninyo noon nung mga panahon na nagdadanaw kayong dalawa? Ano yung experience ninyo noon? Anong oras kayo gumigising para pumunta doon? Gaano kahirap? Paano yung ginagawa? Pag po, maaga po dapat po ang gising kasi po, para hindi baga po mainit. Kasi masyadong mainit po Pag nasa Danawan na po, masyadong mainit na. pag tanghali po nagising. Kaya po dapat maagap mga 6 or 5 po. Ganun. Dapat naka-prepare na kayo noon. Opo. Para po pag pupunta na dun ay magtatalok na. Kayo bang dalawa ay nagtatanim lang o nag-aani din kayo? Nag-aani din po. Tapos, din po opo, magkapas. Gapas? Opo. Gumagamit kayo ng gapas? Mm. Astig pala itong dalawa na to talaga, no? Kasi, alam nyo, nakikita ko lang kasi madalas yun sa mga movie, sa mga nadadaanan namin. Ano yun, di ba nakakasugat ng kamay? Nakakasugat po. Ito nga po, pa ito? May sugat pa. Ano po yung lang? Nahiwa yan dati. Hindi pa po. Okay, so hindi pala talaga biro. Alin ba yung mas madali? Yung nag-aani o nagtatanim? Kumbaga alam ko paras mahirap yun pero kumbaga alin yung mas magaan-gaan sa dalawa na yung nagawain? Pagtatanim po. Kasi pag ani po ay maano pa hakot pa po nun. Pulong-pulong pa. Yung dati na pinuntahan ko kayo doon na nagtatanim kayo ng palay, yun lang talaga yung simula't simula na napagtaniman ninyo. Wala nang ibang palayan. Meron po, Meron pala po. nanay po. Doon po sa lola po nun. Lola po namin. Saan naman parte yun dito? Saka, doon rin po, sa kabilaan. Kabila lang. Mas malaki yun o ano? Mas malaki po yun. Ay, ganun. Buti na lang kahit na, alam nyo, nung mga time na nagtatanim kayo, hindi kayo umiitim ng sobra, no? Hindi. Pero yung pakaramdam nyo sa mga balat nyo kapag nagtatanim kayo, Makati po sa ganito. hindi naman kayo nagsugat-sugat, di kayo nakaranas ng ganun. Ay, meron po. Meron Pag sa paa po. Pag yung mga dahat-dahat. Sa paggagapas yun. Hindi po. Sa
kukupra po yung mga dahat-dahat. Tapos pagkagapas po, yung dulo po nung ano, Yung pagkagapas baga po. Yung dulo ng palay, Apo. yung dahon niya mismo. Apo. Yun yung matalas na nakakahiwa. Okay, so ang dami nating hindi, kaya ito yung wag nating, halimbawa wag nating i-underestimate ang isang tao. Halimbawa yung isipin natin na mas magaling tayo sa kanila kasi palaging bawat tao ay mayroon kang hindi alam na alam niya, mayroon siyang alam na hindi mo alam. So hindi po tayo pwede mag-underestimate ng isang tao na hindi niya to alam ganito ngayon kasi mayroon din siyang alam na hindi mo alam. Kagaya nito, hindi natin sila pwedeng sabihan na kung ano man o underestimate o maliitin kasi hindi natin alam yung ginagawa nila. No, dun lang hindi natin alam. O ako din, hindi nila alam. Gumagawa ko ng cake, hindi din nila alam yun. So, ganun lang. Kaya hindi pwedeng mag-underestimate ng sino mang tao, no? Apo. Tignan nyo, mga babae pa, pero grabe. Yung nga sabi ko nung umpisa gawain ng lalaki kasi yung mga ginagawa nila, no? Buti, ayun ba, parang nagkakabanding ba kayo doon? Kasi lahat kayo nandun si Jixer, si papa mo, ang wala lang doon si ate mo. Si ate mo ba naggaganon din dati? Ay, siya din? Opo, na ganun din po yan. Natulong din po yan dun. Ganda pala sana tingnan kung nakakita natin sila isang buong pamilya nandun sa nagtutulog. Paano yun? Parang banding nyo na din yun. Opo. Minsan po ay nagbabatuhan, putik po kami. Buti hindi nagagalit si papa nyo na sinasamahan nyo ng laro. Baka inisip niya. Kami lang pong tatlo nila, naglala, si papa po hindi. Hindi naman po, pag patapos na po ng gawain. Pagpatapos na ng gawain. Ibig sabihin ba kayong dalawa marunong din kayo magtingin sa palay kung kailangan ng anihin o hindi pa? Pag madilaw na po. Pag madilaw na po yung tsaka pag matigas na po yung tigas. Yung palay po. Yung palay. Kapag matigas na, pwede nang anihin yun. Opo. Sino nagtuturo naman sa inyo? Itong palay na ito na nasa likod nyo sa tingin nyo dyan, ano yan? Palay ba yan o damo? Palay po yan. Palay ba yan? Malapit na po yan. Ay, malapit na yan. Magdidilaw-dilaw na po. Okay, may nakita kasi ako ditong palayan sa likod nila. Ayan, ito alam nila yun kung paano, kung kailangan ng anihin o hindi pa. Yan, yung palayan. Basta hindi ata kita sa camera. Basta yan, yung nakikita namin ay palayan yan. Si Shailene ay grade 11, isang taon na lang po ay mag-grade 12 na siya. So, hindi ko pa alam kung magko-continuous ba si Shailene sa pagkolehiyo niya, pero kung sakali magkolehiyo ka, saan mo gusto? Sa diet po. Sa diet? Papayagan kayo ng mama niyo? Hindi ko pa po alam kung papayagan ko. Kasi wala naman po diyang criminology. Pero itong pag-aaral niyo, napag-uusapan niyo ito ng pamilya mo? Yung pag-aaral niyo na darating, kung magkukolehiyo kayo, napag-uusapan niyo ba yan? Hindi po. Hindi niyo napag-uusapan na mama, kaya niyo po ba akong mapag-aral ng kolehiyo? Yung mga ganung bagay hindi niyo napag-uusapan. Hindi po, pero nagsasabi na po kay mama na criminology po ako. Kung makakayanan daw po sa at Tuition. madami pong gastusin po. Kung kakayanin, mapag-aaral. Opo. Kaya yung iba din na yung nakaka-experience na yung mga magulang nila iluwag na luwag sa buhay tapos pinag-aaral tapos nagbubulak-bul pa yung iba, diba? Sana wag niyo sayangin yung pagkakataon kasi mayroong mga tao na kagaya nila si Shailene, hindi pa sure kung makakapasok ng kolehiyo pero gustong-gusto nila. Kaya sana wag sayangin yung ibang kabataan yung oportunidad na binibigay sa inyo ng mga magulang din ninyo. Okay, sa ngayon Shailene, pupunta din kami sa sa hardware. May pang-allowance pa ba kayo dyan? Ngayon, hindi uwi si mama at papa niyo, paano kayo? Wala po. Anong kinain nyo kaninang tanghalian? Yung yung Kanin. kanin. Tapos ang Yung ulam gabi po ay gabi. May susulit po. Ang ulam ay gabi. Opo. Dala po nila papakagabi. Yung susulit. Hindi naman kayo natatakot ditong open yung bahay niyo mamaya? Hindi naman po. Sanay na po ka. Ha? Sanay na po. Sanay na kayo? Opo. Mas malala pa nga po yan dati. Wala pa po yung dingding. Parehas po yan. Talagang yung loob nyo na yun, walang kading-ding-ding yan. Opo. Kunti na lang po yan.
Maliwanag po yung dati. Maliwanag. So ano, pupunta tayo ng hardware? Habang open pa siguro yung hardware para nang sa ganun, sabi ko nga pag dumating yung papa nila, may isasabay na itong pinto. Kasi kung nagawa nga naman yun, wala din naman pinto. Open din naman dito. Daan tayo ng hardware, ano? Sige. Punta muna tayo ng hardware. Bigyan natin sila ng ano? Alaman. Dito taas. Ha? Itong taas, kailangan ito Hindi ano lang yun. matakpan. Isang hollow blocks lang naman dito. Tapos kahoy na lang dyan pamakuan. Para kahit hardplex lang din. Ilan yata po yun. Ha? Hollow. Hindi diretso hollow blocks. Hollow Hollow block. Opo. Bibilhan. Bibilhan po yan. Ah, Hindi diretso na yata po yun. Nagsabi na si papa mo bibilan ito. Oo. Ah. Pag Ha? Hindi na ibalik. Ang plano pala dito, dapat nila mama niya, lalagyan na lang daw ng kahoy. Kaso nga lang, yung kahoy nila na 18 pieces, may humiram, hindi pa na ibabalik hanggang sa ngayon. Kaya, pero mas okay dito kung hollow blocks. Kaso hindi ko alam kung matibay pa to, mauga oh. Ano po yan? Naggamot na po kasi ito. O kasi kung ito ipapatungan lang ito ng hollow blocks ulit na bago, hindi ko alam kung okay pa ito, kung matibay pa. Maganda siguro nito, talagang tatanggalin ito. Tapos babaguhan ito ng ng hollow blocks na simula dito. Kasi ito okay pa naman siguro. Mula dito ang tatanggalin na siguro ito. Pero hindi ko alam naman ito nila papa mo, no? Opo. Kasi karpentero naman sila papa niyo, ano? Tulong-tulungan niyo na lang din si papa niyo, no? Kapag wala kayong gawa, no? Magkabot-abot man lang sa kanya ng gamit kasi yun nga, wala namang ibang aasahan si papa niyo kundi kayo lang talaga. Okay, bigyan natin sila ng ano. May pera pa kami dito. Bili kayo ng ng pwede nyong makain mamayang gabi, ano? Kasi wala sila papa nyo ay para lang sa ganun yung baby nyo ba okay naman, may gatas naman siya, napoprovide naman ni papa niya. Ewan ko lang po dyan. Ha? Awan ko po. Kasi po ang ano po ng asawa niya ay buwanan na po ang sahod. Ang pagpapadala edi matagal bago makapagpadala. Opo. Kaya nga po sila mama po ang minsan po nabiling gatas ni Bibi. Cheryl, may tatanong lang ako sa inyong dalawa. Yung nakikita nyo na sitwasyon ngayon nila mama at papa nyo ano yung masasabi niyo sa sitwasyon na nila bilang mag-asawa? Sa inyo, sa pamilya nyo, yung sitwasyon nyo ngayon, nung nakikita nyo na ginagawa ng mga magulang nyo. Yung pagsasakripisyo po sa amin po, sa pag-aaral. Tapos yung pagkain po. Pagkain po namin sa pang-araw-araw. Lagi po silang todo trabaho para po may po kami, may makain lang po. Kasi yung papa nyo, kagaya niyan, yung tinatrabaho niya ngayon, nakuha niya na yun nung nakaraan, di ba? Ito ba yun o hindi pa ito yun? Ito na yun. Ibig sabihin, matapos man ni papa nyo ito, wala na siyang makukuha pera, di ba? Kaya nga po. Pero sa nakikita nyo sa mama at papa nyo, ano yung nakikita nyo sa kanilang dalawa? Na napapakita ba nila sa inyo na parang pinanghihinaan sila ng loob o ano? Ano po, parang ano po yung pagod na po sila trabaho. Yung kasi po ang layo po kasi nung pinag-aanoan nila eh. Tapos lalakad pa po sila papunta pa uwi dito. Sa Samat po daw. Mount Samat, malayo yun. Doon sila papunta. Opo. Pero ang magulang, di ko alam kung ang magulang yun nagsasabi sa inyo na pagod na sila. Nagsasabi o nakikita nyo lang? Nakikita po. Si papa nyo. Opo.
sakripisyo. Ibig sabihin, kayong dalawa ba, naawa din kayo sa magulang ninyo o ano? Naaawa po. Kasi po nakikita po namin silang nahihirapan. Kung pwede lang siguro hilahin yung araw para makapagtrabaho na kayo, no? Opo. Gusto ko na nga po magtrabaho kaso yung edad baga po. Naisipan mo na din magtrabaho? Opo. Pero paano yung pangarap mo na pag-aaral kung magtatrabaho ka? Ano po? Titigil daw muna po niya. Tapos pag nagkaano na daw po siya sa kanya daw po siya mapasok. Willing ka sana na tumigil muna sa pag-aaral. Ngayon po Pag nakatapos ka, magtatrabaho ka muna. Pero pag kaya naman po nila papa, dito didire-diretso ko. Pero paano nga kung nakikita nyo sa ngayon, at ngayon pa lang kasi alam ko makikita nyo na yun, kung kakayanin ba o hindi. Yun na lang magiging choice. Hindi naman kasi natin pwedeng parasahin yung mga magulang natin para lang din makapag-aral tayo. Although, nila sana, responsibilities nila yun. Kaso nga lang, depende yan sa sitwasyon. Kung ang sitwasyon ng mga magulang natin ay nahihirapan sila, ba't natin sila pilitin na mahirapan? Tama din yung desisyon ni Shailene na after niya makagraduate, pwede din naman siya talagang magtrabaho muna at makaipon pa utay-utay. At kung kayang working student, pwede yun, di ba? Kung kakayanin, working student, para lang matupad mo yung pag-aaral mo, pwedeng gawin yun. Okay, so ngayon sige, pupunta muna kami ng hardware ha, para nang sa ganun ay may namin yung mga gamit ninyo dito sa paggawa ni Papa mo. Ano? Apa. Salamat po dito sa Wala ka naman, kaunting bagay lang at para lang kahit pa paano sa ngayon nawala si Mama at Papa niyo. Hindi kayo mamroblema sa niyo, no? Sa kakainin ninyo. Okay, sige, ang hangad lang namin maging maayos-ayos tong bahay niyo, no? Para maging safe kayo. Okay, wala ka naman yun. Paano? Pupunta muna tayo ng hardware? Hardware na tayo. Sige. Oras pa. Oras pa yan. Punta muna kami ng hardware. Tara. Salamat po. Sige. Ingat po. Okay. Tara, punta muna tayo ng hardware. Wala yata yung susi ko ng motor. Helmet mo. Nandun sa Pala ko. Punta muna tayong hardware. Buti na lang may hardware dito sa labasan nila na pwede nating ma-orderan kasi kapag sa Kapalongga layo po ng panggagalingan. Kagaya ng mga hardiplex nila sa Kapalongga pagaling yun. Nandito na tayo sa hardware kaso nga lang hindi kami umabot. Wala pa namang 5 PM pero sarado na kasi yung hardware. Ito yung hardware na pinagkukunan namin dito, sarado na. So di bale, babalik tayo bukas para pagdating nila Papa niya, ready na yung gamit, gagawin na lang. So yun, maraming salamat. Siguro hanggang dito na lang muna ang aming vlog. Salamat sa suporta nyo. Sana wag niyo pong kalimutan na i-share yung mga videos din natin para po sa ganun ay mas makatulong po tayo sa mga kababayan natin. Salamat ulit at God bless po Marcos TV channel, Commander ni Marcos Rans TV. Sana palagi kayo nandyan para samahan po kami sa mission araw-araw. God bless po.